Katanungan tungkol sa namatay na clan at sa mga minahan ng Ruby. Napangiti si Oliver at sinabing naiintindihan niyang gusto itong panatilihing sikreto. Dahan-dahang naglakad palayo ang bata. Nagulat ang isa sa mga gugwardiya dahil napakahusay ni Gray. Habang pinag-uusapan ng lahat kung paano siya karapat-dapat sa respeto, tiningnan ng trainer si Gray at tinanong tungkol sa kanyang natuklasan. Tumawa ng mapang-asar ang lalaki. Natawa rin si Gray at sinabing may nararamdaman siyang mainit at matalas sa loob ng silid-aklatan, pero kasabay nito ay malambot at malapot. Nagulat si John habang nakatingin sa bida. Ang aura ay isang senyales na ang bida ay opisyal nang pumasok sa mundo ng mga swordsman. Dahil kahit ang mga henyo ay kailangang magsanay ng walang pahinga hanggang sa edad na 15 para maabot ang level ng isang advanced swordsman sa mababang antas. Iniwas ng lalaki ang kanyang tingin, hindi maintindihan kung ano ang inaasahan niya sa isang 8 taong gulang na bata. Natawa si Gray at sumagot na kaya niya itong patunayan sa arena. Ang mga bata ay tumingin sa paligid ng may takot. Nakatayo ang bida ng may kumpiyansa, habang hawak ang isang espada sa kanyang mga kamay. Litong nagtanong si John sa bida kung paano niya balak subukin ang kakayahan ng batang amo. Ang lalaki ay sumagot na magpapakawala siya ng isang halimaw para sa bata. Bumukas ang kulungan. Isang dambuhalang ogre ang lumabas sa harap ni Gray. Isang halimaw ang naglalakad patungo sa batang nakakadena. Umungol ng malakas ang ogre kay Gray. Tiningnan ng mga bata ang halimaw ng may takot at sinabing isang krimen ang paglabanin ang isang 8 taong gulang na bata laban sa isang ogre. Tiningnan ni Gray ang halimaw habang kumaway ang gugwardiya. Nalaglag ang kadena sa lupa. Galit na tiningnan ng ogre ang bata. Ang halimaw ay nagsimulang umungol ng malakas. Nakatayo si Gray sa gilid, naghahanda para sa laban. Tumingin sa harap ang bida ng may kumpiyansa. Humataw ang kamay ng ogre patungo sa bata, pinapanood ito ng mga bata ng may sindak. Punong-puno ng sugat ang buong katawan ng ogre. Tumakbo si Gray paikot sa halimaw habang may hawak na espada. Dumapo ang espada sa mga binti nito. Kalmadong umiwas ng tingin si Gray, napanganga ang ogre sa gulat at takot. Umiwas ng tingin si Gray, sinasabing nagulat ang ogre dahil sa unang pagkakataon ay nasugatan ito. Naisip ng bata na ang isang class A na halimaw ay hindi kayang pigilan ang pagdurugo na dulot ng skill na Hellfang na class B. Tumingin sa paligid ang mga bata ng may takot, hindi maintindihan kung paano siya naging ganoon kalakas at kung posible ba iyon ng walang mana. Iniwas ni Will ang kanyang tingin, lito. Tiningnan ni Gray si Will at sinabing, ipapakita niya rito ang bagay na gustong-gusto nitong makita. Tumingin sa harap ang lalaki ng may takot, pinanood ni John ang lahat ng may gulat, hindi alam kung paano magre-react. Buong kumpiyansang itinutok ni Gray ang lakas ng talim at ng aura. Bumagsak ang ogre sa lupa. Baka sa mukha nito ang matinding galit. Mabilis na tumakbo pasulong ang bata, hawak ang sandata sa harap niya. Pinanood ni Will ang lahat ng may gulat. Nagpatuloy ang mahika. Gulat na binati ni John ang bata dahil nasaksihan niya ang pagsilang ng isang henyo. Sinabi ng lalaki ng may interes na hindi niya akalaing makakahanap siya ng ganoong klaseng henyo. Kalmadong tiningnan ni Gray ang halimaw na hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo. Sumagot siya ng may pagkalito na nanalo lang ang bida dahil mahina ang ogre. Nakatingin ang bida sa mga bata. Ang bata, habang may ngiti sa mukha, ay nagtanong kung mayroon bang mas malakas pa kaysa sa ogre. Tumingin sa paligid ang mga bata ng may takot, hindi alam kung paano magre-react. Patuloy na tumingin si Gray ng may tiwala sa hinaharap. Inisip niya na mas mabuting ipakita ang kanyang lakas hanggang sa isang partikular na sandali. Tumingin sina Will at John sa bata ng may pagtataka. Ngumiti ang lalaki, at sinabing ang orc na dinala niya mula sa malayo ay hindi sapat para masiyahan siya. Ibig sabihin nito, ang mga batang kasing edad niya ay kailangan pang makakuha ng mas maraming karanasan sa buhay. Tumingin si Will sa kanyang anak at tinanong si John kung may natitira pa bang mga halimaw na nahuli nila noong pagsalakay laban sa mga barbaro. Sumagot ang bida na matagal na siyang nagugutom, kaya medyo mainit ang kanyang ulo. Napanganga ang mga bata sa takot. Matamang tumingin si Gray sa kanyang harapan, isang dambuhalang troll ang nakatayo sa harap ng bata, nagsimulang sumigaw ng malakas ang halimaw. Nanatiling alerto si Gray at tinanong ang kanyang ama kung maaari na siyang magsimula. Nalaglag ang mga kadena sa lupa. Mabilis na sumugod ang halimaw papunta sa bida. Ang mga kamao nito ay humataw papunta sa bata. Buong lakas nilang hinampas ang lupa na lumikha ng alikabok at dumi. Mabilis na tumakbo. Si Gray papunta sa halimaw. Nagnitnit ang mga ngipin ng bata. Naguguluhang tumingin sa paligid ang troll. Sumigaw ng malakas. Ang mga tao kay Gray kung bakit hindi pa siya umatake gayong pagkakataon na niya ito. Ngumiti si Will at sinabing, napagagandang ideya nito.
May pambihirang kakayahan sa paghilom ang troll, kaya mga nakamamatay na atake lang ang tatalab sa kanya. Tumalon-talon si Gray sa kung saan-saan, at sinabing kailangan ng plano para sa pangangaso. Ang halimaw ay patuloy na umungal ng malakas. Nagtinginan ng mga bata, at sinabing sinusubukan lang ng bata na ubusin ang lakas ng troll. Walang gana. Na sumagot si Gray na hindi siya nag-enjoy at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Naiintindihan ng bida na kung gagamitin niya ang kanyang nakatagong lakas, kaya niyang patayin ang troll, pero baka maghinala lang ang mga ito. May tiwalang nagpa siya ang bida. Nagamitin ang mismong lakas ng halimaw laban dito. Papalapit na ang troll kay Gray, muling umungal ng malakas. Ang halimaw. Pinanood ng mga bata ang bida habang sinusugatan ang troll, pero hindi ito nakamamatay, kaya ang sugat ay humihilom lang. Umiwas ng tingin si Gray, at napagtantong hindi sapat ang unang teknik para mahiwa ang makapal na balat ng troll. May kumpiyansang sumagot ang anak sa kanyang ama na malapit na siyang matapos. Nakatingin si Gray sa hinaharap, at sinabing handa na siya para sa isang pagbubunyag. Palihim nang umiti ang troll. Tiningnan ni Gray ang espada, at sinabing napagpasyahan na niya kung gaano karaming mana ang ilalabas niya. Nagpasya ang bata na magpanggap na nagkaroon ng inspirasyon pagkatapos ng laban. Patuloy na sumisigaw ng malakas ang halimaw. Nagsimulang umikot si Gray hawak ang espada sa kanyang mga kamay. Nakabuka ng malaki ang kanyang bibig. Mabilis na tumalon sa gilid ang bata. Nagsimulang manood si Jan ng may gulat. Hindi maintindihan ng lahat ng bata kung paano ito naging posible. Sa angkan ng espadang Iron-Blooded Baskerville, ang buhay ng isang tao ay formal nang nakatakda, ang isang miyembro ng angkan ay magiging bihasa. Sa paglalagay ng mana sa espada sa edad na 15. Karaniwan, ang mga aso ng pamilya ay nananatili sa antas ng unang teknik hanggang sa puntong iyon. Pero sa sandaling ito, ang isang 8 taong gulang na bata ay naabot na ang ikalawang teknik na karaniwang natututunan sa edad na 17. Natawa si Gray at sumagot na nagtagumpay siya. Nagsimulang manood si Will ng may pagtataka. Nakatayo ang bata sa tabi ng bangkay ng isang orc. Isang linggo ang lumipas, kumakain ang mga bata sa mesa. Isang kamay ang may hawak na kutsarang may pagkain. Tiningnan ni Gray ang pagkain ng may pagkadisgusto, at sinabing hindi siya masasanay kailanman sa lugaw na may karne. Tumingin ang bata sa ibang direksyon, napansin ni Gray na pagkatapos ng araw na iyon, lahat ay dumidistansya na sa bida. Masaya ang bida na makita ang mukha ni Will. Ipinakita ni Gray ang ikalawang teknik at na nasa katamtamang antas na siya ng isang advanced swordsman. Gayunpaman, sa katotohanan, ang bata ay nasa pinakamababang antas na ng isang sword expert at kayang gawin ang ikalimang teknik ng Baskerville. Tiningnan ni Gray ang kanyang kamay, at sinabing mas malakas siya kaysa sa karaniwang mga extra. Malungkot na tiningnan ng bata ang kanyang plato. Nakatingin ang mga kapatid kay Gray nang may takot. Ang mga bida ay nag-iwas ng tingin ng may galit. Mahinahong nagtanong si Gray kung hindi pa ba sila nadala noong huling pagkakataon. Nabulunan ng bata nang marinig ang mga papuri mula sa kanila. May takot na nagtanong ang mga kapatid sa bida kung ayos lang ba siya. Nagagalit si Gray, ayaw niyang pakinggan ang kaplastikang iyon. Nakatayo si John sa likuran ng bida. Tiningnan ni Gray ang lalaki, tinawag ng mayordomo ang bata. Gulat na tumingin si Gray kay John na nagsabi sa kanyang magmadaling pumunta sa opisina ng patriarka. Nailipat tayo sa kastilyo. May karwaheng dumadaan sa gilid. Ang bandila ng pamilya ay itinataas sa himpapawid. Habang nakatingin kay Will, may nagsabing matagal na silang hindi nagkikita. Isang maringal na lalaking nakaasul na suit ang lumitaw sa kanyang harap. Siya si Adolphe, ang kinatawan ng patriarka ng Angkang Mord. Sinabi niya nang may ngiti na hindi man lang ito nagbago. Habang nakakrus ang mga braso, sumagot si Will na ang pagkikita nila ay hindi na maiiwasan. Ang sabayang pagsasanay ay laging maayos ang takbo. Sumagot naman ang kausap niya na umaasa siyang na magiging maayos ang taunang pagtitipong ito. Noong nakaraang taon, bawat pamilya ay may isang taong malalang nasugatan, kaya hindi niya masasabing naging maayos iyon. Tumingin sa harap si Will at kumunot ang noo. Sagot niya, galos lang naman yun. Mukhang mahilig talagang magdrama ang mga bata sa angkan ng morgue. Nang marinig ito, nakangiting sumagot si Adolphe, na syempre naman, tutal, mga marangal at kagalang-galang silang tao. Mayroon silang malakas na aura, ang sikat na angkan ng mga salamangkero na morgue, at ang angkan ng mga espadang bakal. Ang ugnayan nila ay hindi laging ganito kainit. Lumitaw ang hari sa harap namin. Sabi niya, ang mahika at espada ay 2 panig ng iisang barya. Iyan ang minsan nang sinabi ng dating emperador, na ang espada at tungkod ay kailangang magbanggaan. At dahil doon, nagsimulang mag-organisa ang mga angkan ng mga lokal na pagsasanay. Tanging mga bata lang, na may edad 8 hanggang 15 ang pwedeng sumali. Sa ganitong okasyon, pinapanatili ang magandang samahan.
May mga pulang diamanteng lumitaw sa harap namin, pero may isang problema. Sa pagitan ng mga teritoryo ng mga angkan, may isang minahan ng ruby na naging sanhi ng madugong labanan. Dahil dito, ang relasyon ng dalawang pinuno ay gumuho, pero kailangan pa rin nilang sundin ang tradisyon ng sabayang pagsasanay sa utos ng emperador, kaya dumating ang kanyang kapatid sa ngalan ng pinuno ng pamilya Morg. Si Adolphe, habang kumukunot ang noo, ay sumagot na totoo nga, nabalitaan niyang may isang supernova na sumikat sa pamilya Baskerville. Habang nakatingin sa nasisiyahang kausap, idinagdag niya na isa itong malaking biyaya para sa imperyo, na ang isang talentong minsan lang isilang sa bawat 1,000 taon ay lumitaw sa pamilya Baskerville. Sumagot si Will na hindi naman daw ito ganoon kalaking balita. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Adolphe. Nagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon nito sa papuri para sa sariling anak. Hindi ito inaasahan. Pagkatapos, tumalikod siya at sinabing sila ay napakaswerte. Hinayaan ng pamilya Morg na pumasok si Beatrice. Ang mga pinto ay bumukas sa silid at pumasok ang isang batang babae. Humakbang siya ng kaunti at tiningnan siya ni Will ng may pagbabanta. Inakbayan ni Adolphe ang bata at sinabing ito ang anak ng kanyang kapatid na babae. Nakangiti niyang idinagdag kung hindi ba siya babati sa pinuno. Nanatiling tahimik ang bata at pagkatapos, habang kumukunot ang noo, sumagot siya na siya yung magnanakaw na nagnakaw ng minahan natin ng ruby, di ba? At habang nakalahad ang kamay, sinabi niyang dapat niya itong ibalik. Nang marinig ito, ang mga mata ni Will ay nagliyab sa galit. Kumunot ang noo niya ng may pagbabanta. Si Adolphe, na natatakot na nakatingin sa pamangkin, ay nagtanong kung anong klaseng kawalang galang. Iyon. Sumagot naman ang bata na sinabi raw ni Adolphe na ninakaw ng nakakairitang balbas kambing na ito ang kanilang minahan ng ruby. Sumagot ang lalaki ng may takot. Kailan ko sinabi yan? Dagdag ni Beatrice bago bumaba ng karwahe. Tila mga 1 oras o 42 minuto na ang nakalipas. Nang marinig ito, nagnitnit ang mga ngipin ni Will sa galit. Sabi niya, ibig sabihin ay isa siyang nakakairitang balbas kambing at magnanakaw. Tiningnan siya ni Adolphe at sinabing, isa lang itong maling pagkakaunawaan. Napahawak sa ulo si Will at sinabing bata lang naman siya. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang problema sa pagpapalaki ng mga bata sa angkan ng Morg. Maya-maya, si Beatrice, habang nakabuka ang bibig, ay sumigaw na ibalik ang kanilang ruby. Hindi man lang daw siya makagawa ng pananaliksik dahil kulang siya sa mga bato. 1 segundo ang lumipas, nagsimulang magpakitang gilas sa galit si Will, hinawakan niya ang mukha nito at sinabi, tama na yan. Mukhang hindi ka tinuturuan ng tamang asal. Natatakot na iniunat ni Adolphe ang kanyang kamay at nagtanong kung anong balak niyang gawin sa bata. Pagbabantaan ba talaga niya ang isang batang 8 taong gulang? Patuloy na tumingin ng malamig si Will at sinabing tila sa angkan ng Morg ay hindi tinuturuan ng mga bata na huwag mainggit sa gamit ng iba. Biglang pumasok si Gray sa silid. Lumapit siya ng may ngiti. Sinabi ng mayordomo na dala niya ang batang Panginoon, naisip ni Adolphe na ito na ang supernova ng pamilya Baskerville. Maya-maya, nakita niyang nawala ang kanyang pamangkin. Si Beatrice, habang papalapit kay Gray, ay nagtanong kung ano ang sinabi nito. Ang bida, habang nakatingin sa kanya, ay nagtataka kung sino siya. Ang bata, habang nakahalukit-kip ang mga braso, ay inis na nagtanong kung anong klaseng tangang mukha yan. Patuloy niyang iniisip na siya ang iron-blooded empress ng pamilya Morg. Sa isip niya, may imahe ng isang babaeng itinutusok. Ang mga tao sa sibat, isang babaeng tinaguriang henyo sa mga henyo ng angkan ng Morg. Marami siyang pinalaking mga dakilang salamangkero. Noong nasa rurok siya ng kanyang kapangyarihan, mag-isa niyang tinalo ang lahat ng mga halimaw at barbaro sa kabundukan. Mga pula at itim at sinunog sila ng buhay gamit ang sibat, kaya nabuo ang tanyag na hangganan ng dugo at abo. Habang nakatingin sa harap, naisip ng bida na bukod sa kagandahan niya na nakakaakit sa lahat, kaya rin niyang manipulahin ang mga miyembro ng pamilya ng emperador. Dahil dito, tinawag siyang diyosa ng apoy ng kapangyarihan, habang pinagmamasdan ng bata, naisip niya na sa malayo pang hinaharap mangyayari ang lahat ng ito. Sa ngayon, isa lamang siyang paslit. Biglang sumigaw si Beatrice habang nakatingin sa harap, bakit daw napunta sa kanya ang minahan? Sumagot si Gray habang nakatingin sa kanya. Napumunta lang ba siya rito para mag-eskandalo? Lumingon sina Will at Adolphe nang may pagtataka. Nagsimulang magliyab ang katawan ng bata at pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagbabanta at galit na sinagot naman ng bida ng direkta. Natigilan ang mga kamay ni Beatrice at may lumitaw na mga asul na bolang enerhiya, sinabi niya na kung ganoon, ipapaliwanag niya kung bakit ang minahan ay pag-aari ng pamilya Morg para kahit ang isang tangang tulad niya ay makaintindi. Ngumiti ang bida habang nakatingin sa harap at sumagot na mukhang nakakatawa ito. Sandali lang, gumawa ang bata ng isang eskultura ng yelo na hugis ng lungsod. Napatingin ang lahat doon ng may pagkagulat.
Iniunat niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi na ipapaliwanag niya ito sa simpleng paraan. Habang nakatingin sa kanya, natutuwang naisip ni Gray ang tungkol sa eskultura ng yelo, akala niya ay magkakaroon ng labanan. Beatrice. Iniunat ang kanyang kamay patungo sa kuweba, at sinabing alam naman daw nito na doon nakukuha ang mga pinakamagandang ruby. Ang minahang ito ay nasa hangganan ng teritoryo ng mga angkan ng Morgue at Baskerville sa tinatawag na pinagsamang protektadong lugar. Habang nakatingin sa eskultura at sa mahabang kuweba, idinagdag niya na ang problema ay ang pasukan ng minahan ay nasa teritoryo ng mga Morgue, pero ang mismong minahan ay abot hanggang loob ng teritoryo ng Baskerville, kaya walang karapatan ang angkan ng Baskerville na angkinin ang minahang ito. Ibig sabihin, ang minahan ng Ruby ay pag-aari ng angkan ng Morgue. Tiningnan siya ni Will nang may pagkainis at idinagdag ng bata na kunwari ay may nanghihimasok daw na ginugulo nila ang pagkuha ng Ruby at tumatanggi rin silang magbayad ng upa sa kanilang teritoryo. Lumapit si Gray sa kanya at sumagot na ang mga ruby ay ginagamit para sa mga sangkap ng mahika, kaya hindi naman talaga ito kailangan ng angkan ng Baskerville. Habang nakatingin sa hinaharap, idinagdag niya na ang bayad sa teritoryo, anong laking trahedya naman. Nito na sa angkan ng Baskerville, ay walang tanga na papayag na kumuha sila ng libre ng mga ruby para lang kumita ng barya-barya. Nang marinig ito, nakakunot ang noong sumigaw si Beatrice nang may pagkainis na kakasabi. Lang daw niya na hindi kailangan ng mga Baskerville ang ruby. Sumagot si Gray na interesado silang malaman kung mahalaga ang kanilang lupain. Kaya naman sinabihan niya ang mga ito na huwag makialam. Nakakunot ang noo, natahimik ang bata at idinagdag ng bida na ang angkan lang nila ang nawawalan sa sitwasyong ito. Bigla na lang, si Beatrice, habang iniunat ang kamay, ay sumigaw na ipapaintindi niya sa kanya kung sino ang may karapatang humawak sa minahan ng ruby, lupa niya. Iyon at kanya iyon. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay. Patuloy niya itong hinila pasulong, habang nagtatanong kung sino ba ito. Nakatingin sa ibaba, sumagot si Gray, at nagtanong kung kaninong kamay ba ang nasa teritoryo niya ngayon. Sa isang sandali, hinawakan niya ito. Pagkatapos, habang nakangiti, sumagot siya na siyempre, kanya ito. Namula si Beatrice. Pagkatapos, habang nakatingin sa harap ng may pagkainis, sumigaw siya kung ano raw ang pinagsasabi nito, bakit daw siya naging sa kanya. Nakatingin sa ibaba, sumagot si Gray sa nagsabing sa kanya raw ito. Bigla siyang naglabas ng patalim mula sa kanyang likuran. Tumingin si Adolphe sa harap ng may takot kasama ang mayordomo. Ang bida naman, na nakatingin sa ibaba ng walang takot, ay idinagdag na sinabi niyang ang kamay nito ay sa kanya. Tiningnan siya ni Beatrice ng may sindak at si Will naman, habang nakatingin sa kanyang anak, ay namutla. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay ni Beatrice at itinapat doon ang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ng bata sa nakitang sandata, at sumigaw siya ng malakas para humingi ng tulong. Tumayo si Adolphe nang may pagbabanta, at sinabihan siyang lumayo agad sa kanyang pamangkin. Pagkatapos ay nagawang bawiin ng bata ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Niyakap niya ang kanyang tito, habang sumisigaw na gusto raw nitong putulin ang kanyang kamay. Lumingon si Adolphe kay Will at sumigaw kung ano ang ibig sabihin nito. Natahimik si Will ng ilang segundo at tumingin sa bida, sabay sabing sa tingin niya ay sumobra na ang mga biro nito, nakangiting. Pinaglaruan ni Gray ang talim ng kanyang balisong at humingi ng paumanhin. Madali niya itong itinupi at idinagdag na karaniwan. Na itong nangyayari sa kanilang pamilya. Galit na sumigaw si Adolphe na laruan lang pala iyon. Anong klaseng laruan ang ibinibigay niya sa kanyang mga anak? Pagkatapos ay lumapit ang bida sa kanya at yumuko. Idinagdag niya na hindi niya gustong paiyakin ang bata. Taimtim siyang humihingi ng paumanhin. Sa pamilya Baskerville, ganito kami maglaro gamit ang mga ito. Parang mga laruan lang noong bata pa sila. Tinanong siya ni Adolphe kung ano ang tingin niya rito. Nakakatawa talaga. Si Will, na nakaupo sa likuran niya, ay napayuko at sumagot na wala siyang balak makisali sa mga laro ng bata. Pagkatapos nun, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing may mga ideya siya tungkol sa minahan ng ruby. Sigurado siyang matutuwa itong marinig ang mga yon, pero kailangan muna niyang ayusin ang pagtuturo sa lugar na to. Si Beatrice, na may luha sa mga mata, ay itinaas ang kanyang kamao at sinabing hindi niya ito makakalimutan. Sinabi niyang hahayaan niya itong magmasid sa paligid. Pagkatapos, dumako naman tayo sa pagsasanay sa pagitan ng mga angkan. Sumugod ang lalaki habang iwinawasiwas ang kanyang espada. Sa sandaling yon, inatake siya ng isang salamangkero gamit ang mahika ng yelo. Ang mga batang may edad na 8 hanggang 15 taon ay lumalahok sa kaganapang ito. Ang mga mas bata ay naglalaban sa teorya, o kaya naman ay sinusubok ang kanilang talino sa paggamit ng mana. Pero ang mga 15 taong gulang ang bida dahil sa mga totoong labanan. Nararamdaman ang tensyon sa ating harapan. Ngayong taon, ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa isang kakaibang lugar. Maya-maya lang, lumitaw si Beatrice.
Nagmula siya sa isang tanyag na angkan ng mga salamangkero. Sa harap niya ay nakatayo si Gray, na galing naman sa isang angkan ng mga mandirigma na may dugong bakal. Nagtitigan sila ng ilang segundo ng tahimik. Sa hiling ng angkan ng morgue, nagsimula na ang laban. Ang tapatan ay susunod sa mga panuntunan ng aktwal na pagsasanay sa pagitan ng dalawang henyo mula sa mga respetadong angkan. Isang segundo ang lumipas, tumunog ang batingaw. Sinabihan siya ng babae na maghanda dahil hindi siya magpapaawat. Habang nakakunot ang noo, iniunat niya ang kanyang mga kamay at isang magic circle ang lumitaw sa kanyang harapan. Lahat ng nakasaksi ay napanganga at tumingin ng may gulat sa kanilang harapan. 4 na magic circle ang lumitaw sa paligid ni Beatrice. Si Adolfo naman, habang nakangiti, ay nagsabing talagang kamangha-mangha siya. Hindi lang siya gumawa ng isang komplikadong mahika para sa isang 15 taong gulang na bata, kundi 4 ng sabay-sabay. Wala kang ang ibang aasahan sa henyo ng angkan ng morgue. Pagkatapos nun, iniunat niya ang kanyang kamay. Gamit ang lahat ng magic circles, pinakawalan ang malalakas na elemento papunta sa ating bida. Si Gray naman, na may ngiti sa mga labi, ay nagawang iwasan ang mga ito. Habang sumusugod, pinuri pa niya ang kinang ng mga mahika nito. Pero hindi ba mas maganda kung mag-focus ka lang sa isa? Sagot naman ni Beatrice, wala siyang pakialam. Isa lang daw siyang hangal na walang alam sa mahika. Biglang gumawa ang babae ng isang dambuhalang pader na buhangin. Bahagyang umiwas si Gray. May bahagi ng lupa ang gumuho sa paanan niya, kaya nasabi niyang, grabe, ang bastos naman nun. Napatingin ang babae sa harap ng may kaba, sabay isip na ang daling nabutas nito ang pader na buhangin. Ito ang lakas ng Baskerville na nagmumula sa fluid. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Inisip niya kung paano siya naging kampante. Tapos, bahagya niyang idinilat ang kanyang mga mata. Biglang sumulpot si Gray sa harap niya habang iginagalaw ang daliri. Sinentimos niya ang babae kaya napaatras ito. Sumigaw si Adolfo sa inis dahil sinaktan nito ang babae. Si Beatrice naman, habang hawak ang kanyang ulo, ay napasigaw sa sakit. Bakit mo ako pinitik sa noo? Sagot naman ni Gray habang nakangiti. Masakit ba? Dagdag pa niya, dapat na niyang tapusin ang lahat bago pa tuluyang mawala sa kontrol ang sitwasyon. Sumigaw si Beatrice ng Sandwall times 2. Agad na lumitaw ang dalawang dambuhalang pader sa harap niya. Tumawa siya at sinabing double wall na ito, kaya hinding-hindi na siya makakalusot. Napaisip ang ating bida kung anong silbi nun. Pwede naman siyang umikot lang sa gilid. Habang malapad ang ngiti, naisip niyang sakyan na lang ang trip nito. Kaya naman, sinuntok niya ang pader ng buong lakas. Bumaon ang kamay niya sa pader at lumapit sa babae. Sabi niya, may itatanong lang siya. Hulaan mo kung anong kamay ang tumago sa pader na to. Isa lang ang sagot doon. Pagkatapos, pinitik niya uli ito sa noo, sabay sabing, kamay, to ng isang malakas na tao. Tumingin si Gray ng may kasiyahan. Natumba ang babae at nagsimula pang umusok ang noo nito. Napasalampak siya sa lupa habang sapu-sapo ang kanyang ulo. Maya-maya pa, may mga apoy na sumugod papunta kay Gray. Sumigaw ng malakas ang babae na papatayin niya ito. Akala ni Gray ay susuko na siya matapos ang sakit na naramdaman niya. Mahirap talaga kapag bata ang inaalagaan. Habang iniiwasan ang kanyang mahika, naisip niya na kaya niyang baliin ang leeg nito sa loob lang ng isang segundo kung gusto niya. Pero magdadala lang yun ng gulo, pinag-iisipan niya kung paano ito tatapusin ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan ang ibang laban, at naisip na mas mabuting hayaan na lang ang iba na gumawa nun. Sa likod niya, isang bata ang nagtaas ng mga kamay at nagpalabas ng apoy, pero hinati siya sa dalawa ng isa pang bata. Tumingin siya. Sa harap niya ng mayabang at sumigaw na kayang-kaya niyang hatiin ang ganyang klaseng mahika. Habang nakatingin sa kanila, naisip ni Gray na palaging apoy lang ang nilalabas ng salamangkerong ito, habang ang mga tangang espadahero naman ay saksak lang ng saksak. Pagkakita niya kay Beatrice, naisip niya na baka maging kapaki-pakinabang ang babaeng ito. Sumigaw ang dalaga na hindi man lang siya tinamaan. Humakbang. Pasulong ang babae, at sinigawan siyang huwag tumakas at makipaglaban ng maayos sa kanya. Ang bata naman ay gumawa ng bolang apoy sa kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi na titingnan niya kung kaya ba itong hatiin ng babae. Iniwasan ito ng bida at nahulog sa hagdan. Naguluhan ang dalaga sa nangyari, habang si Gray naman ay itinuro ang likod niya, at nakangiting sinabi na dapat ay naghanda siya ng pansanggang mahika. Napatingin si Beatrice sa harap ng may takot. Si Adolfo, na nakamasid sa kanila, ay sumigaw ng hindi. Isang segundo ang lumipas, isang malakas na pagsabog ang naganap. Nagkatinginan. Ang mga gwardiya ng may takot. Ang isa sa kanila, na nakanganga pa ang bibig, ay sumigaw kung anong nangyari. Tumingin si Adolfo sa harap ng may pangamba habang tinatawag ang pangalan ni Beatrice. Nawala ang alikabok at naisip ng dalaga na boses iyon ng kanyang tito. Napayuko siya at nagpatuloy sa pag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Nakaiwas siya sa mga sugat, gamit ang pansanggang mahika, pero nasunog ng apoy ang mga damit niya. Namula ang kanyang mga pisngi. Napaupo siya sa sahig habang tinatakpan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay.
Nakayuko pa rin siya at iniisip na wala namang makikita ang kahit sino dahil sa usok. Pero oras na mawala ang usok, tiyak na pagtatawanan siya ng lahat. Habang nakayuko, nagsimulang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Biglang may nakita siyang mga paa sa harap niya at umasa siyang may tutulong sa kanya. Pagkatapos ay itiningala niya ang kanyang ulo. Ang bidang walang suot na pantaas ang bumungad sa kanya. Inabot nito ang kanyang jacket at sinabihan siyang isuot ito. Nagtatampo namang nagbalabal ang dalaga gamit ang jacket ni Gray at sumigaw kung bakit niya pinoprotektahan ang kanyang kaaway. Sumagot lang si Gray na, kailangan din niyang makuha muli ang kanyang jacket mamaya. Sabi ni Beatrice, hindi iyon ang ibig niyang sabihin, kundi makikita si Gray na ganyan ang ayos. Pero, sumagot siya na wala siyang pakialam. Namula ang pisngi ng babae at naisip na tanga talaga ang lalaking ito. Bakit ba ito nag-aalala sa kanya? Itinaas ni Gray ang kanyang kamay at nakita ang isang sugat doon. Sumigaw si Beatrice na may sugat siya at dumadaloy ang dugo. Naisip ni Gray na, nagkaroon ng gasgas ang katawan niyang pinalakas na ng ilog sticks. Malamang na hinaluan ng tangang espadaherong iyon ng kaunting aura. Ang kanyang pag-atake. Hinahanap ng mga sundalo ang mga bata sa gitna ng makapal na usok. Bigla nilang nakita ang bida at si Beatrice. Tumingin si Adolphe sa dalaga at sinabing ang pinakamahalaga ay ligtas siya. Ang lalaking may peklat sa mukha ay napansin na nasa sahig si Beatrice, habang si Gray naman ay naglalakad kasama ang kanyang kasamahan at sinabing, mahirap malaman kung sino ba talaga ang nanalo. Habang nakatingin sa bida, patuloy niyang sinasabi na, dapat tignan kung gaano kaganda ang pangangatawan nito, siguro dahil sa ilog sticks, at dapat lang daw na. Tingnan ang kanyang mga muscle. Halatang halata na kung gaano siya kapunong-puno ng ensayo. Lumapit si Adolphe sa kanyang pamangkin at niyakap. Ito nang mahigpit. May nagdagdag pa na ang bata ay may kahanga-hangang talento para sa isang 8 taong gulang. Pagkatapos ay, napunta tayo sa loob ng isang silid. Habang naglalakad pasulong, ikinuwento ni Will kung paano ang naging laban sa dalaga. Si Gray naman, nakalmado lang sa harap niya, ay sumagot na naging interesado lang siya at naintindihan na niya ngayon ang layunin ng okasyong ito. Sumagot ang kanyang tatay na ang pakikipaglaban sa isang salamangkero ay iba kaysa sa pakikipaglaban sa isang espadahero. Pagtingin niya sa kanyang anak, tinanong niya kung bakit hindi pa nito tinapos ang laban. Sumagot si Gray na hindi. Niya lang talaga alam kung paano dapat harapin ng maayos ang dalaga. Kumunot ang noo ni Will at sinabing ang pagbaba ng iyong depensa sa gitna ng laban ay mauuwi lang sa mga sugat. Hayaan mong ang gasgas na iyan ang magsilbing aral sa iyo. Kumunot din ang noo ni Gray at tumalikod, nagtataka kung ano ba ang ikinababahala nito. Habang inaalala ang kanyang nakaraan, naisip niya na hindi na niya matandaan kung anong klaseng tao ba si Will noong bata pa siya. Noon pa man ay malamig na ito, mahigpit at malupit. Ayon sa mga sabi-sabi, naging ganito lang siya dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at panganay na anak na babae habang naglalakad. Pasulong, patuloy pa rin siyang nag-iisip. Nang hindi tumitingin sa kanya, biglang nagtanong si Will kung ano sa tingin niya ang dapat gawin sa minahan ng Ruby. Tumingin sa harap ang bida at sumagot na sa tingin niya ay dapat na nila itong sukuan. Nagtanong ang kanyang tatay kung dapat ba silang sumuko sa kontrol ng minahan ng Ruby at kung ano ang dahilan. Napayuko si Gray at naalala ang mga halimaw. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pangunahing layunin ng mga Baskerville ay palawakin ang kanilang teritoryo. Ang bundok ng Red Peak na malapit sa minahan ng Ruby ay nasa paanan ng kabundukan ng Red Black. Ang mga halimaw at mga barbaro na nakatira doon ay magiging malaking problema. Ngumiti ang kanyang tatay at sinabing tama siya. Nagpatuloy si Gray at sinabi na kung magagamit nila ng maayos ang pamilya Mord, mababawasan nila ng husto ang kanilang mga pinsala. Mga pinsala nung sinusubukan nilang palawakin ang kanilang teritoryo sa rehiyong ito. Habang iniisip niya ang mga mage sa kanyang isipan, sinabi pa niya na kapag natalo na ang angkang Morg, magpapadala sila ng maraming tao doon. Ang kailangan na lang nilang gawin ay magpadala ng mga halimaw at mga barbaro sa lugar na iyon. Sa ganitong paraan, sabay-sabay niyang malulutas ang lahat ng problema. Nang marinig ito, kumunot ang kanyang noo at idinagdag na ang mga ruby ay mababahiran ng dugo ng kanilang mga kaaway. Kung mangyayari ito, magdadalawang isip na ang angkang Morg bago pumasok sa kanilang teritoryo. Habang hinahawakan ang ulo ng kanyang anak, sinabi niyang 70% ng ideya nito ay katulad ng iniisip niya. Siyempre, alam na ito ni Gray, dahil naisip na niya ang ideyang ito sa kanyang nakaraang buhay. Siya ang nag-udyok sa labanan sa pagitan ng angkang Morg, mga halimaw, at mga barbaro. Lumapit ang bida at sinabing kailangan pa rin nilang bantayang mabuti ang bawat galaw ng angkang Morg. Pero sumagot ang ama na hindi na kailangan iyon dahil pinarami na niya ang mga asong nagpapatrolya sa teritoryo. Bigla namang sumulpot si Adolphe sa harap nila. Masama ang tingin nito sa harap at lumingon kay Will. Habang nakatingin sa kanila, sinabi niyang, gusto muna niyang makipag-usap bago umalis.
Nakatayo naman sa likod ni Adolphe, si Beatrice na namumula ang mga pisngi. Maya-maya, dinala tayo sa isang silid. Nakaupo si Will sa sofa habang nakahalukip-kip ang mga braso at tinanong kung ano ang gustong pag-usapan ni Adolphe. Sumagot si Adolphe na may kailangan siyang banggitin. Nakangiti pa siyang nagdagdag na nag-iisip siya ng mapayapang solusyon sa usapin tungkol sa minahan ng Ruby. Ang bayad sa paggamit nito ay isa lamang sa mga mungkahi. Nagtanong si Will kung ano na ang napagkasunduan para sa pagbubukas ng teritoryo. Iniabot ni Adolphe ang kanyang kamay at tinanong kung paano na ang kasunduan sa kasal. Namula ang mga pisngi ni Beatrice at nagpatuloy si Adolphe sa pagsasabing ang engagement ay dapat maganap sa pagitan ng mga anak ng Morgue at Baskerville. Tinanong ni Will kung sino ang tinutukoy nito. Hinawakan ni Adolphe ang ulo ng kanyang pamangkin at sinabing halimbawa ay ang panganay na anak ng pamilya Baskerville at ang panganay na anak na babae ng pamilyang Morgue. Nagulat ang bata at napatingin sa paligid habang idinagdag ni Adolphe na ang kanyang pamangkin ay isang kahanga-hangang bata. Maganda na, matalino pa. Kompleto na ang lahat, tiyak na. Magiging magandang pares sila nung tinatawag nilang apo ng angkang Baskerville, pero kumunot ang noo ni Will. At sumagot na 25 taong gulang na ang kanyang panganay na anak ngayong taon. Alam niya ang malaking agwat ng edad sa pagitan ng dalawa. Napayuko na lang ang bata. Sinabi ni Adolphe na ang 8 at 25 ay may 17 taon lang na pagkakaiba. Hindi naman daw ito malaking problema. Bigla namang nagsalita si Beatrice habang nakatingin sa harap na hindi siya magpapakasal sa sinumang mas mahina pa sa kanyang sariling ina. Iniabot ni Adolphe ang kanyang mga kamay sa kanya at sinabing kung pipili siya ng kapareha na mas malakas sa kanyang ina habang buhay siyang mag-iisa. Sumagot ang bata na iyon ang kanyang kondisyon at ayaw niya ng ganoong kalaking agwat sa edad. Gusto niya ng kasing edad niya o mas bata pa sa kanya. Kumunot ang noo ni Will at sinabing hindi ito isang buffet para mamili siya. Pero sumagot si Beatrice nang nakakunot din ang noo na alam niya iyon at wala siyang balak makipaglaro. Namula ang kanyang mga pisngi at umiwas siya ng tingin. Nagulat namang napatingin sa kanya sina Adolphe at Will. Ilang sandaling tumitig si Grace sa harap. Samantala, kumunot ang noo ni Adolphe at sinabing hindi ito maaari. Ibinulong niya sa tenga ni Beatrice na huwag gawin iyon. Ang batang iyon mula sa sangay na pamilya ay hindi direktang tagapagmana. Kahit anong mangyari, magiging maliit na isda lang siya sa isang dambuhalang lawa. Malamig namang tumingin si Will sa harap at nagtaka kung bakit ito ikinagagalit ng isa. Pagkatapos, habang nakatitig sa harap, sinabi niyang ang pinakamahalaga sa isang kasunduan ay ang tunay na intensyon ng mga taong sangkot dito. Tinanong niya kung ano ang iniisip ng bida. Namula ang mga pisngi ni Beatrice at tumingin kay Gray. Tahimik na tumingin si Gray sa harap ng ilang segundo, tapos bahagyang bumuka ang kanyang bibig at sumagot na pumapayag siya. Naguluhan naman ng bata pati na si Adolphe. Biglang namutla si Adolphe at pinagpawisan ang kanyang mukha. Galit na sinabi ni Will na para sa kanyang anak, hindi ang kasal ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pagkatapos ay muli niyang tinanong si Gray kung ano talaga ang tingin niya rito. Matamang tinitigan ni Beatrice ang bida, nagsimula namang tumitig ang bida sa kanya. Bumuka ang bibig ni Gray. Gulat na napatingin si Adolphe at ang bata sa kanya nang sabihin niyang gagawin niya kung ano ang iniuutos sa kanya. Galit siyang tiningnan ni Adolphe dahil hindi nito maintindihan ang sinasabi niya. Nagsimulang maisip ni Beatrice na baka hindi naman siya kinamumuhian ng lalaki. Kalmadong itinungo ni Will ang kanyang ulo at sinabing sa pamilyang Baskerville, hindi mahalaga kung kadugo man o hindi, dahil pati sa pangunahing pamilya ay may lumilitaw ding mga mangmang. At ang mga henyo ay maaari ring magmula sa pamilyang Baskerville. Tinitigang mabuti ni Adolphe si Vickir, at ang bata naman ay taas noong tumingin sa kanya ng may kumpiyansa. Si Adolphe Morgue ay isang master ng ika-6 na sirkulo at ang pinakamalakas na salamangkero sa pamilyang Morgue na kilala rin sa bansag na matandang masama at baliw. Lumapit ang lalaki sa bata at mahinang sinabi na masyadong simple si Vickir para maging asawa ng kanyang pamangkin. Alam ng bata na ang kasunduan sa kasal na ito ay mahalaga para sa pamilyang Baskerville. Hinawakan ni Adolphe ang balikat ng ating bida at tinanong siya kung bakit siya nananatiling tahimik at kung naririnig ba niya ang mga sinasabi nito. Nagulat ang bida at sinabing sinabihan siyang huwag magsalita ng ganoon. Gulat na napatingin si Beatrice sa bata, hindi niya maintindihan kung paano nito nasasabi ang ganoong bagay. Biglang humagalpak ng tawa si Adolphe. Tumingin ang lalaki kay Hugo at nagtanong kung maaari ba niyang makausap ang bata nang silang dalawa lang. Mahinahong sumagot ang bida na ang hiling na ito ay hindi bilang kinatawan ng patriarch ng pamilyang Morgue, kundi isang hiling bilang isang amain. Inutusan ni Adolphe si Beatrice na maupo muna at sinabing sa huli, dapat itong mangyari sa iba. Tiningnan ni Hugo ang lalaki nang tanungin siya nito kung magkakaroon ba siya ng ganoong pagkakataon. Napatingin naman si Vickir kay Adolphe.
Sa gitna ng isa sa mga arena, ang bata at ang patriarch ay magkaharap, pinagmamasdan silang mabuti ni na Beatrice at Hugo. Tiningnan ng lalaki si Vikir at sinabing susubukin niya ang kakayahan nito, kaya dapat nitong ipakita ang lahat ng kanyang galing. Sumagot ang bata na naiintindihan niya ang lahat. Pinantay naman ni Adolphe ang laban. Isang sisidlan ang nagsimulang mabuo mula sa mahika. Namangha si Beatrice dahil sabay-sabay na ginamit ng kanyang tito ang mahika ng apoy, lupa, at tubig. May lamang tubig ang sisidlang iyon. Itinuro ni Adolphe ang kanyang ulo at sinabing makikipaglaban siya habang nakapatong ang sisidlan sa kanyang ulo. Kung kahit isang patak lang ay tumapon, ang panalo ay ibibigay kay Vikir. Naalala ng bata na si Adolphe Morg ay isang mahirap na kalaban bago pa man ang kanyang regresyon, at ito ay isang magandang pagkakataon upang subukin ang kanyang lakas. Naintindihan ng bata na pinili ni Hugo ang opsyong ito sa parehong dahilan. Bago siya bumalik sa nakaraan, iniisip ng bida ang kanyang tsansang manalo laban dito. Ang tsansa para sa isang palihim na pagpaslang ay 50%, ngunit sa isang direktang pagharap, bababa ito sa 10%. Napagtanto ni Vikir na hindi niya kailangang ibigay ang lahat, kailangan lang niyang maabot ang inaasahan ni Hugo. Sumugod ang bata kay Adolphe, determinado na makita kung ano ang kaya nitong gawin. Napapikit si Beatrice sa takot. Naguluhan si Vikir nang marinig ang boses ng dalaga na nagsasabing huwag siyang susugod ng diretsyo sa kanyang tito. Mayroong proteksyong mahika sa paligid ni Adolphe. Tumawa ang patriarch at tinanong ang pamangkin kung bakit niya sinabi iyon. Dahil ang mahika ng kalasag ay mas epektibo laban sa mga gumagamit ng espada. Bakas ang galit sa boses ni Vikir nang marinig ang sagot ng lalaki na mahihirapan siyang sirain ang depensa nito kahit paggamitan niya ito ng espadang puno ng aura. Ngumiti si Adolphe at tinanong ang bata kung bakit hindi pa ito sumusugod. Mabilis na lumalapit ang mahika sa ating bida. Dismayadong nanonood si Beatrice at sinabing hindi patas na gumagamit ang tito niya ng ganoong klaseng mahika. Masusing pinagmasdan ni Vikir ang laban, iniisip na mahirap iwasan ang mga atake sa ganoong kabilis na tulin, pero marahil ay hindi naman kailangang pigilan ang mga ito. Mabilis na tumakbo si Vikir pasulong. Tiningnan ng bata ang lalaki at naisip na siya ay 8 taong gulang pa lamang ngayon. Ngunit taglay pa rin niya ang lahat ng kaalamang nakuha niya noon. Kaya kung gagamitin niya ng tama ang kanyang orihinal na kakayahan, mabibigla niya ito. Tumingin sa harap ang bida, iniisip na kaya niya itong paslangin. Mabilis na sumugod si Vikir patungo sa mahika ng lalaki, baka sa kanyang mukha ang matinding kumpiyansa. Tumawa si Adolphe, at sinabing hindi siya magtatagumpay, dahil hindi kailanman matitibag ng espada ang kanyang kalasag. Mabilis na kumalat ang mahika sa paligid. Ang espada ni Vikir ay bumaon sa kalasag, at nagsimula itong mabitak sa mga gilid. Nagulat si Adolphe sa kanyang nakita, hanga siya sa konsentrasyon, at galing ng bata sa pag-espada. Ang armas ay tuluyang nahati at nawasak. Hinampas ni Vikir ang kalasag sa huling pagkakataon gamit ang kanyang espada hanggang sa mahati ito sa 2 piraso. Napangiti ang patriarch, sinabi ng lalaki na dapat sana ay isinaalang-alang ng bata ang tibay ng kanyang espada laban sa kalasag nito. Hindi maintindihan ni Hugo at Beatrice ang nangyayari habang nanonood. Ngumiti si Adolphe at sinabing may talento ang bata, pero masyado pa siyang mahina para protektahan ang kanyang pamangkin. Ngunit biglang nagulat ang patriarch nang maramdaman ang tubig na umaagos mula sa sisidlan sa kanyang ulo. Laking gulat ni Adolphe nang makitang may isang piraso ng nabasag na espada ang tumama sa loob ng sisidlan ng tubig. Napangiti si Vikir at sumagot na nakuha na niya ang kanyang layunin. Gulat na napatingin si Beatrice, may halong takot at paghanga ang kanyang nararamdaman dahil natalo nito ang kanyang tito. Na ang ibig sabihin ay matutuloy na ang kanilang kasal. Dahil dito, biglang humagalpak ng tawa si Hugo. Tinitigang mabuti ni Grace si Adolphe. Ngumiti ng banayad ang bata sa lalaki, 7 taon na ang lumipas. Handa na ang training ground ng pamilyang Baskerville. Umungal ng nakakatakot ang halimaw. Pinagmasdan ng maigi ng mga bida ang nilalang. Inilabas ng mga bata ang kanilang mga espada para lumaban. Mabilis na sumugod ang halimaw na tila walang kinatatakutan. Buong tiwalang nagsimulang kumilos ang mga bida. Itinutok ng bata ang kanyang espada sa sungay ng halimaw. Mabilis na sumugod ang mga paa nito papunta sa mga tao. Tuminging mabuti si Edward sa harapan niya, sumigaw ang lalaki na kung malakas daw ang kalaban. Mas mabuting umatras muna at huwag agad asintahin ang mga maseselang parte sa simula pa lang. Mabilis na sinalakay ng magkakapatid ang nilalang mula sa iba't ibang panig. Sabay-sabay na lumingon ang mga bata nang may ngiti sa kanilang mga labi. Kalmadong tumingin si Edward sa harap at sinabing asahan na raw ang ganoong galing mula sa magkakapatid na triplets. Bagay na bagay sa pamilyang Baskerville ang kanilang madilim at pulang aura, patuloy namang nakamasid ang halimaw. Mabilis na sumugod ang mga bida nang walang kahit anong takot. Nagsimula nang dumanak ang dugo sa lupa. Pumalakpak ang bida at sinabing magandang ideya yon. Tiningnan naman ni Edward ang lahat ng mga bata. Sinabi niya na ang bawat isa sa kanila ay itinuturing na ngayong mababang ranggo na advanced swordsman. Ibig sabihin nito, lubos na nilang nakabisado ang unang teknik ng Baskerville.
pinagmasdan sila ng bida. Sa totoong mundo, mag-iiba ang kilos ng anumang hayop at walang sinuman ang makakaharap dito ng basta-basta. May tiwalang tumingin ang mga bida sa lalaki, habang pinakikinggan ang paalala nito na wala lang ang kaaway na ito. Wala pa ito sa kalingkingan ng mga makakaharap nila sa labas, at doon, kahit sino ay pwedeng mamatay. Dalawa lang ang pagpipilian ng lahat. Gamitin ang kanilang dugo at pangalan, o kumuha ng sapat na karanasan para mabuhay. Kalmadong sumagot si Edward na iyon lang ang lahat, at binati niya ang lahat sa kanilang pagtatapos. Patuloy siyang tinitingnan ng mga bata. Naupo ang mga bida habang iniisip kung saang grupo nila gustong sumali. May dalawang bata na nag-uusap ng may paghanga kung saan sila pupunta. Mayroon daw kasing night order sa loob ng angkan. Bawat isa sa mga ito ay itinatag para sa iba't ibang layunin gaya ng pagmamatiyag o proteksyon. Kasama na rito ang asasinasyon, panunupil, at todong giyera. Tinanong ng isa sa mga bata kung saan sila mapupunta. Lumingon ang bata mula sa gilid ng kanyang mga mata. Si Gray naman ay nakaupo sa ibabaw ng isang patay na hayop. Agad na tiningnan ng bida ang mga bata. Tahimik lang na nakikinig si Gray sa mga chismis na kumakalat sa paligid. Kalmadong tumingin ang bida at sinabing mas natagalan pa pala ito kaysa sa inaasahan niya. Ang tunay niyang antas ngayon ay isang medium expert swordsman. Ito na ang ikalimang teknik ng Baskerville. Malayo na ito sa lagay niya noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagmula siya sa pinakamababang antas at unti-unting umangat. Kung sa galing lang sa espada ang pag-uusapan, nahigitan na niya ang sarili niya bago pa man siya bumalik sa nakaraan. May biglang tumawag sa mga bida, tiningnan ni John C. Gray, at sinabing ipinapatawag siya ng Patriarch. Tumawa ang lalaki sa pag-aakalang nakapagdesisyon na para sa paghahati ng mga pwesto. Kalmadong sumagot si Gray. Sa tapat ng pinto, nakatayo ang bata sa tabi ng lalaki, at sinabing matagal na rin silang hindi nagkikita. Tumingin sa harap ang lalaki ng may pagkairita at binaliwala ang mga tanong ni Gray. Tumingin naman ang bata sa Patriarch. Hinawakan ng lalaki ang sugat niya sa ilong, at sinabing nakuha niya ito noong nakikipaglaban siya sa mga barbaro sa kabundukan. Tinamaan daw siya ng isa sa mga mamamana. Sumagot ang bida na may pilat din daw ito sa mukha. Nagpasalamat si Gray sa lalaki para sa lahat at inisip kung pag-uusapan na ba nila ang tungkol sa pagtatalaga ng mga tungkulin. Sa dati niyang buhay, naging junior knight ang bata sa order ng mga pitbull para lumaban. Ipinadala siya sa mga bundok na pula at itim para itaya ang kanyang buhay sa loob ng 21 buwan. Ang mga anak ng Baskerville ay hinahati sa mga elite at sa mga isinasakripisyo base sa kanilang galing pagsapit ng 15 taong gulang. Habang ang mga isinasakripisyo ay namamatay sa labanan, ang mga elite naman ay nakakatanggap ng edukasyon sa politika at pamamahala. Matapos dumaan sa napakaraming madugong giyera, ang mga nakaligtas ang magiging tagapagtanggol ng mga elite. Sa huli, magiging ganap na matalino ang mga elite at gagamitin ang lahat ng natutunan nila mula sa kanilang pagsasanay. Ang ikalimang teknik ng Baskerville ay ginawa para maikumpara ang mga elite sa mga tauhang panlaman giyera lang. Ang mga tauhang ito ay may mahabang oras ng aktwal na karanasan. Bago siya bumalik sa nakaraan, pang-apat na teknik pa lang ang kaya niya. Nagulat ang lalaki nang makita ang ganoong klaseng pag-unlad mula sa isang batang miyembro ng pamilya. Naintindihan niya na hinding-hindi papayagan ni Hugo na makapasok ang bata sa Elite League. Nagsimulang magtanong ang bida kay Vickers kung bakit hindi ito pumunta sa mababang kapulungan ng parlamento. Kalmadong sumagot ang lalaki na ang mababang kapulungan ng parlamento ay ang rehiyonal na administrasyon ng Baskerville. Ang mga sangay ng lehislatura at tagapagpatupad ng batas ay nag-iimbita rin ng mga kumpanya at nag-aalaga sa rehiyon kung kinakailangan. Naisip ni Hugo ang lalaking pinili niya bilang pansamantalang sangay. Tiningnan niya ang kanyang anak ng kalmado at sinabing ang mga nagawa nito ay higit pa sa sinumang tinatawag na henyo sa edad na 10 taon. Sumagot ang lalaki na dapat kunin ni Vickers ang posisyon bilang pangalawang konsul ng lungsod. Sa kasalukuyan, may mga bakanteng posisyon para sa konsul at sa kanyang bise. Kalmadong sumagot si Vickers na tatanggapin niya ang anumang desisyon, pero kailangan niyang may banggitin. Sinabi ng bata na kailangan niya silang ipaalam tungkol sa insidente sa morgue ng angkan doon sa minahan ng Ruby. Kalmadong tumingin si Vickers kay Hugo at sinabing naghihintay siya ng gantimpala. Nagulat si Ron nang makita ito. Buong tiwalang tumingin si Vickers at sumagot na walang sinuman ang may karapatang tumanggi rito. May mga kamay na nagtatak ng selyo sa papel. Ngumiti si Vickers at sinabing hindi siya gagawa ng anumang katangahan. Sumagot si Vickers na hindi niya ito bibiguin. Hindi pa rin. Masanay-sanay ang bata na tinatawag siyang anak ni Hugo. Naglakad ang bata at si Ron sa koridor, nagsimulang tawagin ng lalaki si Vickers. Ngumiti ang mayordomo at sinabing pinapahalagahan siya ng patriarka. Kalmadong sumagot ang bida na inatasan lang sila na gawin ang tungkulin ng konsul at hindi naman sila direktang isinabak sa gitna ng labanan. Kalmadong umalis si Vickers at sinabing magiging patas lang ang lahat kung matagumpay niyang magagawa ang kanyang tungkulin bilang bise-konsul.
Itinigil na ni Vicker ang pag-aalala sa mga kasalukuyang balita dahil hindi naman nawala ang kanyang mga alaala sa nakaraan, naaalala. Pa rin niya ang pakiramdam nung gumulong ang pugot niyang ulo mula sa gilotina. Galit na nag-iwas ng tingin ang binata, at sumagot na ipaparanas niya mismo kay Hugo ang sakit na iyon. Teritoryo ng Baskerville, sa lungsod ng Underdog. May isang lalaking nagbabanta sa bata na dapat ay malinis na ang lugar na ito bago magbukas. Sumigaw ang bida na subukan lang nila. Dalawang lalaki ang nag-isip kung anong klaseng tao ba ito at kung may karanasan ba siya sa pagpapatakbo ng isang negosyo. May isang taong naglalakad sa kalsada. Nagulat ang mga lalaki nang makita ang figura nito at sinabing, sa pagkakataong ito ay siguradong yari na sila. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang balikat ng bata at sinabihan nitong hindi siya pwedeng tumambay doon. Galit na nag-utos si Vicker na alisin agad ang mga kamay nito sa kanya. Pinakita ng bata sa lalaki ang isang piraso ng papel. Nagsimulang ituro ni Vicker ang lalaki at inutusang maghanda ng mga babae at alak. Ang lalaki naman ay umakyat sa hagdan habang sinasabing mag-oorganisa siya ng isang party. Nagulat ang mga bida nang makita siya. May napakaraming pagkain sa mesa. Ang lahat ay nagsasaya. Si Jax ang pansamantalang sekretaryo ng lungsod ng Underdog. Tumingin ang lalaki sa bintana at sinabing may isang siraulong tao ang tinanggap sa trabaho. Alam ni Jax na lahat ng mga nauna sa kanya sa trabaho ay nasisante dahil sa suhol, pero heto si Vicker at nagpa-party pa sa gitna ng opisina. Galit na minura ng bida ang batang iyon. Nilapitan ng bida si Jax mula sa likuran at tinanong kung siya ba ang sekretaryo, kalmadong. Binanggit ng lalaki ang kanyang pangalan. Tumingin sa harap si Vicker. Sumagot ang sekretaryo sa bida na wala siyang gitnang pangalan. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang kamao at sinabing ang kawalan ng gitnang pangalan ay tanda na ang isang tao ay tagalabas lang at isang empleyado na walang dugong nananalaytay mula sa pamilya. Hinawakan ni Vicker ang mga balikat ng lalaki habang nakangiti. Bakas ang gulat sa mga mata ni Jax, kalmadong. Sumagot ang bata na naberipika na niya ang lahat ng impormasyon habang papunta rito. Sinabi ni Vicker na alam niyang mahirap ang magtrabaho kaya hindi siya makikialam sa mga gawain nito. Sumagot ang lalaki na naiintindihan niya ang lahat. Buong tiwalang tiningnan ni Vicker ang libro, kalmadong sumagot ang bata na ang sistema mismo ng mga karapatang pantao ay walang kapintasan, pero pagdating sa sistema ng hustisya, maraming kakatuwang bagay ang lumilitaw. Kalmadong sumagot si Vicker na ang problema ay maraming may-ari ng mga ilegal na negosyo ang nagtagumpay at, dahil doon, ang mundo ng mga kriminal ay naging mas mataas pa sa batas. Nagulat si Jax habang nakatingin sa bata na nagsasalita tungkol sa kung paano niya lilinisin ang mga pinuno ng sindikato. Kalmadong tumingin ang bida sa labas ng bintana at sinabing ang trabaho ng bisekonsul ay gumawa ng batas at siguraduhing sinusunod ito, kalmadong. Sumagot ang binata na gagawin niya ang lahat para gumuho ang ekonomiya ng mundo ng mga kriminal sa loob lang ng isang linggo. Masaya ang lahat sa labas ng bintana at sumagot si Vicker na bata pa siya at kaparating pa lang niya. Na kailangan niyang magsimula sa pwesto, kaya kailangan niya ng isang palabas para magmukhang kapani-paniwala ang lahat. Sumagot ang bidang si Harit na gagawa siya ng milagro mula sa wala. Napaisip naman si Jax kung ano ang binabalak nito. Kinabukasan, sa sentro ng lungsod, sa kalye ng Ortmill, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon. Nakatayo si Gray sa gitna ng arena. Gulat na tiningnan ni Jax ang binata, hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nitong gawin at kung kanina pa roon mula madaling araw. Sumisigaw ng malakas si Gray na siya na ang bagong deputy consul ngayon. Hindi maintindihan ng mga tao kung ano ba ang balak gawin ng batang ito. Ipinakita ng bata sa lahat ang karatula at sinabing ito na ang mga batas na ipinapatupad sa lungsod. Maraming nakasulat sa board na iyon. Ang ilang mga tao naman ay nagsimula ng pagtawanan ng bata at sinabing naghahanap lang daw ito ng gulo. Galit at malakas na nagtanong si Jax sa mga tao kung paano nila nagagawang magsabi ng ganoong mga bagay gayong isa siya sa mga miyembro ng pamilya Baskerville. Tahimik na tumingin sa harap si Gray, mahigpit na may hinahawakan ang kanyang kamay, umiwas ng tingin ang lalaki. Nagsimulang manood ang mga tao ng may takot at katahimikan. Hinampas ni Gray ang lupa ng buong lakas. Gulat na tiningnan ito ng mga tao. Hindi maintindihan ni Jax kung paano ito naging posible. Dahan-dahang lumayo ang kamay niya. Habang nakatingin sa lupa, sumagot si Gray na idinedeklara niya ang sitwasyong ito bilang espesyal. Masusing tiningnan ng bida ang mga tao, at sinabing ang sinumang makakabunot ng tulos na ito sa lupa ay makakatanggap ng 100 milyong ginto mula sa kanya. Nagulat si Jax at ang kanyang mga kasama habang nanonood. Napanganga ang mga tao sa gulat, naghihiyawan ang lahat sa isa't isa. Ang tulos ay nakabaon ng malalim sa lupa. May pag-aalalang sumagot ang mga tao na 4 na beses na ito ng kanilang sahod, at para doon, kailangan lang nilang bunutin ang tulos. Gulat na tumingin sa harap si Jax. Tiningnan ni Gray ang mga tao,
at tinanong kung may gusto ba o nangangailangan ng 100 milyon. Kalmadong sumagot ang lalaki na wala naman silang ibang dapat gawin. Ang ikalawang batas ni Gray ay nagsasabing ang taong makakabunot ng tulos ay makakatanggap ng 1 bilyong ginto mula sa Deputy Consul. Ang bida ay tinanong ang lalaki kung ano ang tingin niya sa alok na ito. Nagulat ang lalaki at umiwas ng tingin. Ang mga tao ay napangiti at sinabing kalokohan lang daw ang lahat ng ito. Kalmadong pinagmamasdan ng bida ang mga tao. Ipinikit ni Jax ang kanyang mga mata at sinabing nahihiya siya para sa taong ito. Kalmadong tinanong sila ng bida kung wala ba talagang gustong sumubok. Patuloy na nanonood ang mga tao ng may kumpiyansa. Ang ikatlong batas ay nagsasaad na ang taong makakabunot ng tulos ay makakatanggap ng 10 bilyong ginto mula sa deputy. Tiningnan ni Gray ang mga tao. Napanganga ang lalaki sa sobrang pagtataka. Bakit walang gustong lumabas? Takot na sumagot ang mga tao na hinding-hindi sila nagbibiro. Ang mga tao ay nagtatanungan sa isa't isa kung maaari ba nilang subukan lang. Takot na takot ang lahat sa espada ni Gray dahil iniisip nilang baka bitayin sila agad. Nanginginig ang mga tao sa takot habang iniisip ang magiging kapalaran nila. Walang pumapayag. Sinubukan ni Gray na dagdagan pa ang premyo, pero sumagot si Jax na wala namang ganoong kalaking halaga ang bayan nila. Wala silang ganoong pera. Biglang may nagtaas ng kamay. Isang maliit na batang babae ang nagtaas ng kamay at nagtanong kung pwede ba siyang sumubok. Sumagot ang batang bida na may sakit ang nanay niya kaya kailangan niyang magbakasakali, sinabi ng bata kay Harit. Na kung may mangyari man sa kanya, dapat nitong alagaan ang kanyang nanay. Malungkot na tumingin sa harap ang matanda. Nakatayo na ang batang babae sa harap ni Gray. Takot na takot siya habang iniisip kung papatayin ba siya ng mga ito. Sinubukan lang ng bida na makakuha ng sapat na pera para pambili ng isang basket ng bulaklak. Hinawakan ng bata ang tulos gamit ang kanyang mga kamay. Yumigyan ng lupa. Gulat na napatingin ang bida sa tulos na nagawa niyang bunutin. Ang mga tao ay manghang-mangha ng mapagtantong nagawa itong ilabas ng bata. Hindi maintindihan ng bida kung bakit napakadali lang nito. Tinitigan ng husto ni Gray ang batang babae. Napapikit na lang ang bida dahil akala niya ay papatayin na siya. Sa isip niya, hindi maintindihan ng bida kung bakit siya papatayin at kung ano ba ang nagawa niyang mali. May isang supot sa harap ng bida. Nakaluhod si Gray habang inaabot sa bata ang isang supot na may 10 bilyong ginto. Gulat na napatingin ang bata sa lalaki. Tinanong ng lalaki ang bata kung saan ito nakatira para masigurado ang kanyang kaligtasan. Hinaplos ang ulo ng bida. Siniguro ni Gray sa kanya na ito ang mga batas na dapat talagang sundin. Gulat na napatingin si Jax sa lalaki, hindi maintindihan ng lahat ang mga nangyayari. May napakaraming ginto sa loob ng supot. Ang tagpong ito ang naging daan para sumikat ang espesyal na batas, ng higit pa, sa mga batas ng pamilya Baskerville. Nakita ng lahat na ang pagsunod sa batas ay may gantimpala at ang hindi pagsunod ay may parusa. Sa pagpapatupad ng espesyal na batas ng tao, ang kaguluhan ay kapansin-pansing nabawasan. Nabawasan at bumaba ang bilang ng mga krimen. Sa loob ng silid-aklatan, tinitigan ni Gray ang nakasulat na mensahe. At sinabihan si Jax na napakaganda ng sulat kamay nito. Napangiti ang matanda at sinabing wala pang nakakaantig sa kanya ng ganoon sa loob ng nakalipas na 20 taon. Ngumiti si Gray at sinabing hindi sapat ang batas lang para mamuno. Nagsimulang humagulgol si Jax, at sumagot na sa wakas ay makakatulog na siya ng mahimbing dahil alam niyang hindi na sayang ang lahat ng paghihirap niya. Agad na. Naalala ni Gray ang kwento tungkol sa batang babae na walang nagmamahal. Naglabas ang binata ng mapa at sinabing magsisimula ng gulo, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para maibalik ang perang ito sa kaban ng bayan. Itinuro ng ating bida ang ilang lugar sa mapa at sinabing naroon ang mga ilegal na grupo kaya dapat niyang bantayan ang mga puntong ito para makumpiska ang maruming pera. Gulat na nagtanong si Jax sa bata kung paano nito nalaman na nandoon ang operasyon ng mga kriminal. Itinuro ng binata ang kanyang ilong at sumagot na naamoy niya sila, lumabas ang kinatawan at sinabing napakaamo ng karisma ni Gray. Naupo ang bata at sinabing may isang samahan ng mga kabataang may sariling pamamahala ang humihiling na makipagkita sa kanila. Kabado namang ngumiti si Jax at nagsabing dumating na ang takdang panahon. Tiningnan ng bida ang lalaki nang may halong takot at sinabing ang samahang iyon ng mga kabataan sa opisina ng alkalde sa probinsya ay binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang angkan. Tumingin sa malayo si Gray at napagtantong gusto ng mga ito na pagtalunan ang kanyang mga ipinatupad na batas. Nag-iwas ng tingin ang mga lalaki, gulat sa taong nagsasalita tungkol sa mga langaw na umaaligid sa tumpok ng dumi. May ngiti sa kanyang mukha. Nagpasya si Gray na simulan ng lipulin ang mga insektong kumakain sa lungsod. Ang club ay matatagpuan sa isang sikat na hotel sa lungsod ng mga dayuhan. Napakainit ng tensyon. Sa kaloob-looban ng club, may isang
VIP room kung saan ang bayad sa pananatili ay 100 milyon para sa 6 na oras. Ang mga bisita sa party na ito ay ang 7. Pangunahing miyembro ng samahan ng mga kabataan, gumawa ang mga lalaki ng toreng gawa sa baso at nagutos. Na magdala pa ng magdala ng alak. Sila ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga anak mula sa pamilya ng teritoryong Baskerville. Binati ng lalaki ang kanyang mga kaibigan dahil sa wakas ay natapos na niya ang tore na binuo mula sa 1 milyong baso ng alak. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga kaibigan na inumin ang lahat ng natapon sa ibabaw ng mesa. Tuwang-tuwa ang mga bata at dinilaan ang mesa dahil nagpapasalamat sila sa pagkakataong matikman ang napakasarap na inuming iyon. Sa sandaling iyon, handa silang magsilbi sa kanya hanggang kamatayan. Sumagot ang bata, na kahit gaano pa karami ang gastusin niya, kusa lang bumabalik at napupuno ang kanyang pera. Sumagot naman, ang ibang mga bata na kaya lang siya nakakapamuhay ng ganoon ay dahil sa mga Baskerville. Napansin niya na kahit tumataas ang demand sa mga alipin, madali lang hulihin ang mga barbaro para ibenta. Tinanong niya ang iba kung dahil ba ito sa takot ng pamilya na palawakin ang kanilang teritoryo. Sinabi ng bata na ayos lang iyon dahil hindi na nila kailangang mag-alala. Sa pamilya ng emperador, mas maganda ang club na ito kaysa sa mga club sa kabisera. Sumagot ang kaibigan na pinoprotektahan sila ng pamilya. Kaya hindi sila mapapahamak. Naisip nila na ang mga Baskerville ay parang kanilang mga mahuhusay na aso sa pangangaso. Sumagot ang bata na ganoon din ang tingin niya dahil wala namang alam ang mga iyon kundi ang humawak ng espada. Naging malinaw ito matapos ang insidente sa mga salamangkero. Hindi man lang nila alam na ibinaling sa kanila ang lahat ng sisi. At ngayon, isa sa pinakamapatapat na angkan ay tuluyan ng nawasak dahil sa paglipol ng angkang Baskerville. Nagtanong ang bata kung dahil ba rito kaya wala na ang angkan na iyon ngayon. Sumagot si Chuck na mangyayari iyon sa kahit sinong humarang sa kanila. Tinanong niya ang lalaki kung balita na ba nito ang tungkol sa bagong consul, deputy. Sinabi niyang nag-imbestiga siya at tila galing din daw sa sangay ng mga van ang bagong lalaking ito. Tinanong ni Chuck kung alam ba ng lalaki ang tungkol sa pag-iral nito. Lumapit ang isa at nagsabing ngayon lang niya narinig ang tungkol sa kanya. Sinagot naman ito ni Chuck na tila gumagawa ng ingay ang bata dahil nandito na ito sa edad na 15. Nagmungkahi siya na magsaya sila at turuan ito ng leksyon sa parehong pagkakataon. Gusto niyang dalhin ito rito para mag-party kasama ang pinakamasarap na alak at pinakamagagandang babae, tapos, pagkatapos ng party, pagbabayarin nila ito sa lahat ng nagastos. Napuna ng lalaki na malabong magkaroon ng ganoong kalaking pera ang isang